Sa simula ng pelikula, ipinakita ang atmosphere ng isang masayang kasal. Nang tila nag-e-enjoy ang mga bisita sa performance ng isang babaeng singer sa entablado, bigla silang nagulat sa biglaang pagpaslang sa ama ng nobya. Ang pagpatay ay isinagawa ng isang professional assassin na nagngangalang Vincent na pumasok sa party na nakadisguised bilang isang waiter. Matapos isagawa ang aksyon, nagmamadaling tumakas si Vincent mula sa lugar at pagkatapos ay naglakad palabas ng gusali na parang walang nangyari. Samantala sa ibang lugar, isang dating hitman na nagngangalang Roland Flint ang makikitang inaalagaan ang kanyang comatose na asawa na si Anna. Bukod sa pag-aalaga sa kanyang asawa, kailangan ding magtago ni Flint mula sa pagtugis ng mga tiwaling pulis na tinatangkang patayin siya dahil sa paglik niya ng kanilang mga krimen. Sa sumunod na eksena, ipinakita ang isa sa mga pinuno ng Interpol, isang lalaking nagngangalang Wilson Herod, na galit at pinagalitan ng dalawa sa kanyang mga subordinate dahil natuklasan ng media ang kanilang katiwalian dahil sa mga aksyon ni Flint. Bukod sa paglik ng kanilang mga krimen, nabunyag na kinuha din ni Flint ang pera mula sa kanilang mga katiwalian. Dahil dito, si Wilson at ang kanyang mga tauhan ay nais na mahanap ang kinaroroonan ni Flint at mabawi ang kanilang pera. Ang isa sa mga tauhan ni Wilson, isang lalaking nagngangalang Godfrey, ay iminungkahi kay Wilson na kailangan nilang palabasin si Flint mula sa kanyang pinagtataguan. Nang marinig ito, ang isa sa mga tauhan ni Wilson na si Shell ay agad na iminungkahi na samantalahin nila si Polo Yacker, ang drug lord na ng abuso at nagpahirap kay Anna. Plano nilang palayain si Polo sa kulungan dahil alam nilang desidido si Flint na maghiganti sa drug lord na nanakit sa kanyang asawa. Sa sumunod na araw, si Mrs. Pavlesco, ang babaeng may-ari ng motel room kung saan nagtatago si Flint, ay nakipagkita kay Flint at sinabi sa kanyang merong isang lalaking gustong makipagkita sa kanya. Agad na nakipagkita si Flint sa lalaki sa kanyang sasakyan, kung saan tinutukan niya ng baril ang kanyang ulo at tinanong ang kanyang layunin. Nagpakilala ang lalaki bilang si Cooley at sinabi sa kanya na gusto niyang kunin si Flint para patayin si Polo Yacker na malapit nang makalabas ng bilangguan. Nag-alok si Cooley ng $1,000,000 na reward kay Flint kapag nagawa niyang patayin si Polo. Gayunpaman, na-realize ni Flint na isang trap ang job offer, kaya agad niyang tinanggihan ang alok at sinabing nagretiro na siya sa pagiging hitman. Samantala, sa isang antique shop, makikita si Vincent na nakipagkita sa isang lalaking nagngangalang Andrew French upang kunin ang kanyang sahod matapos makumpleto ang kanyang trabaho. Binigyan ni Andrew si Vincent ng bagong trabaho kung saan kailangan niyang patayin si Polo Yacker, kapalit ng isang bag ng mga diamante na nagkakahalaga ng $1,000,000. Tila naging interesado si Vincent sa malaking gantimpala at nagpasya siyang kunin ang trabaho. Pagkatapos nito, umuwi na si Vincent sa kanyang apartment kung saan nakasalubong niya ang kanyang kapitbahay, isang prostitute na nagngangalang October. Sa mga oras na yun, kasama ni October ang kasintahang bugaw na si Daniel. Nagkaroon sila ng maikling kwentuhan bago tuluyang pumasok si Vincent sa kanyang apartment at agad na itinago ang mga brilyante na ibinigay sa kanya ni Andrew bilang paunang bayad. Sa ibang lugar, pinalaya na si Polo Yacker matapos magsilbi ng maikling sentensya sa bilangguan. Dahil alam niyang nakalaya na ang kanyang kalaban, naalala ni Flint ang nakaraan kung saan biglang pumasok si Polo at ang kanyang mga tauhan sa kanyang bahay at pinahirapan si Anna sa harap ng kanyang mga mata. Hindi maalis ni Flint sa kanyang isipan ang pangyayari, kaya nagpasya na siyang tanggapin ang alok ni Cooley. Nang tinawagan ni Flint si Cooley, ipinaalam nito sa kanyang wala na ang trabaho dahil kinuha na ito ng isa pang contract killer, na walang iba kundi si Vincent. Gayunpaman, tila walang pakialam si Flint sa pabuya at gusto niya lang makuha ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Polo. Noong una, nag-aatubili si Cooley na tulungan siya dahil gusto niya lang maghiganti. Ngunit pagkatapos sabihin ni Flint ang nangyari sa kanyang asawa, handa nang tumulong si Cooley sa kanya at nagbigay pa ng sniper rifle na karaniwang ginagamit ni Flint para patayin ang kanyang mga target. Pagkatapos ay naglagay si Flint ng hidden camera sa silid ni Anna at hiniling kay Mrs. Pavlesco na alagaan siya ng sandali. Kinabukasan, ipinaalam ni Andrew kay Vincent na dadalo si Polo sa paglilitis ng kanyang nakababatang kapatid na si Dante, kaya naghanda na si Vincent ng plano na patayin si Polo sa mismong lugar. Si Flint, na nakakuha din ng impormasyon mula kay Cooley, ay naghanda na gamit ang kanyang sniper sa tapat ng courthouse at papatayin niya si Polo mula doon. Nang tuluyan ang lumabas ng courthouse sina Polo at Dante, pinaputukan siya ni Flint, ngunit nagmiss ang bala at tumama ito sa van na minamaneho ni Vincent. Dahil dito,
nabiguri ng pagtatangka ni Vincent na patayin si Polo at sa halip ay tumama ang kanyang shot kay Dante. Agad na naging magulo ang sitwasyon, kaya walang ingat na nagtungo si Flint sa lansangan para direktang harapin si Polo. Ngunit bago pa siya makarating sa kanyang target, bigla siyang binaril ni Godfrey at Shell na naghihintay sa kanya malapit sa may courthouse. Nakuha din nito ang atensyon ng mga pulis na agad namang sumugod sa pinangyarihan. Gayunpaman, nagawang makabangon ni Flint at mabilis na tumakas bago pa siya mahuli ng mga pulis, gayon din sina Godfrey at Shell na ayaw ipaalam sa pulisya ang kanilang lokasyon. Samantala, labis na nadurog ang puso ni Polo sa pagkamatay ni Dante. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na alamin kung sino ang mastermind sa likod ng pamamaril dahil plano niyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Sa ibang lugar, si Flint, na may tama ng baril sa kanyang braso, ay tila ginagamot ni Cooley. Samantala, si Vincent, na nakabalik na sa kanyang apartment, ay mukhang naiirita sa ingay na ginagawa ni Daniel, na pinapahirapan si October sa harap ng apartment ng dalaga. Ang inis na si Vincent ay binugbog si Daniel at agad siyang itinaboy doon. Pagkatapos nito, sinabihan ni Vincent si October na manatili muna siya sa kanyang apartment dahil nilock ni Daniel ang pinto ng kanyang apartment at dinala niya ang susi. Hindi nagtagal, nakatanggap si Vincent ng tawag mula kay Andrew na hinimok siyang tapusin na kaagad ang trabaho dahil sa kahilingan ng kanilang kliyente. Nang walang sinasayang na oras, agad siyang pumunta sa lokasyong binanggit ni Andrew at iniwang mag-isa si October sa kanyang bahay. Samantala, naunang dumating si Flint sa lokasyon at nagawa niyang patumbahin ang mga tauhan ni Polo na nagbabantay sa labas ng gusali. Pagkatapos nito, pumasok na si Flint sa gusali para hanapin ang kinaroroonan ni Polo. Gayunpaman, inatake siya ni Vincent na kakarating lang din doon. Isang matinding labanan ang naganap sa pagitan ng dalawang professional assassin hanggang sa tuluyang natigil ang laban matapos nilang tutukan ng baril ang bawat isa. Nang ma-realize na isa ding professional assassin ang lalaking nasa harap niya, iginiit ni Flint na plano niya lang patayin si Polo at walang inaasahang anumang kapalit. Pinaalam niya kay Vincent ang tungkol sa mga aksyon ni Polo at ng kanyang mga tauhan na naging sanhi kung bakit nakoma ang kanyang asawa. Nang malamang pareho sila ng layunin ni Flint, nagpa siya si Vincent na makipagtulungan sa kanya upang patayin si Polo at ang kanyang gang. Hindi nagtagal, pumunta sina Flint at Vincent sa isang arms dealer na nagngangalang Bartok na kasosyo ni Polo sa negosyo. Dahil sa pananakot ni Flint, napilitan siyang sabihin ang kinaroroonan ni Polo. Matapos matanggap ang impormasyong ito, binaril ni Vincent si Bartok na naging dahilan ng pakikipagdebate sa kanya ni Flint na hanggat maaari ay ayaw patayin ang kahit na sino maliban kay Polo. Iminungkahi ni Vincent na magnakaw sila ng ilang mga armas, kabilang ang isang bagong laser rifle mula sa lugar ni Bartok upang magmukhang isang ordinaryong pagnanakaw ang gagawin nilang pagpatay. Sa ibang lugar, nakakuha na ng impormasyon si Polo tungkol sa taong pumatay sa kanyang kapatid na walang iba kundi si Vincent. Matapos makuha ang impormasyong ito, inutusan niya ang lahat ng kanyang mga tauhan na hanapin ang kinaroroonan ni Vincent at patayin ang lalaki. Samantala, bumalik na si Vincent sa kanyang apartment at sinubukan niyang gamutin ang sugat sa likod ni October. Sa mga panahong yun, nagkaroon sila ng malalim na pag-uusap na nagpalapit din sa dalawa sa isa't isa. Matapos malaman na nakikipagtulungan si Flint kay Vincent, iminungkahi ni Cooley na umuwi na si Flint para alagaan ang kanyang asawa at hayaan na si Vincent na patayin si Polo ng mag-isa. Gayunpaman, iginiit ni Flint na hindi lamang laban kay Polo ang kanyang ginagawang paghihiganti, kundi laban din kay Wilson at sa kanyang mga tauhan na nagtangkang pumatay sa kanya. Sinabi ni Flint na hindi titigil ang mga tiwaling pulis sa paghabol sa kanya hanggat hindi nila nababawi ang kanilang pera. Kaya naman ng gabing yun, pumasok si Flint sa bahay ni Wilson at nagbantang papatayin siya at ang kanyang pamilya kung magpapatuloy pa rin si Wilson sa pagtugis sa kanya. Kinabukasan, si Wilson, na galit sa tahasang pagpasok ni Flint sa kanyang bahay at pagbanta sa kanyang pamilya, ay inutusan sina Godfrey at Shell na patayin siya sa loob ng 48 oras. Nang malaman na si Polo Yacker at ang kanyang gang ay pumunta kay Andrew upang magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Vincent, umalis sina Godfrey at Shell kasama ang kanilang mga tauhan, kung saan inalok nilang makikipagtulungan sila kay Polo sa paghuli at pagpatay kay Flint. Agad namang pumayag si Polo, hanggat ipapaalam nila sa kanya ang kinaroroonan ni Vincent. Nang marinig ito, sinabi rin ni Andrew kay Polo na handa siyang sabihin ang kinaroroonan ni Vincent kung willing si Polo na bayaran siya sa tamang presyo. Kalaunan,
nahuli ni Polo at ng kanyang mga tauhan si Cooley. Inutusan ni Polo ang kanyang mga tauhan na pahirapan siya para makakuha ng impormasyon tungkol kay Flint at pagkatapos makuha ang impormasyon, pinatay na nila si Cooley. Samantala, hiniling ni Andrew kay Vincent na makipag-alyansa sa kanya upang matrap nila si Flint sa May City Hall kung saan gagamitin ng Interpol si Polo bilang pain para akitin si Flint na lumabas sa kanyang pinagtataguan. Nag-alok din si Andrew ng 3 beses sa karaniwang gantimpala upang sumunod si Vincent sa kanyang kahilingan. Sandaling pinag-isipan ni Vincent ang alok at kalaunan ay nagpasya na rin siyang tanggapin ito. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Vincent si Flint kung saan sinabi niya sa kanyang pupunta si Polo sa susunod na araw sa May City Hall at inanyayahan si Flint na sumama sa kanya para sabay nilang patayin si Polo. Nang sumunod na araw, nasa kani-kanilang lugar na sina Flint at Vincent para isagawa ang kanilang plano. Gayunpaman, habang naghahanda na si Flint na tutukan si Polo, bigla siyang inatake ng mga tauhan ni Polo sa tulong ng mga tiwaling agent ng Interpol na nagsabwatan upang patayin siya. Dahil mag-isa lang si Flint, tuluyan na siyang nahuli ng mga tauhan ni Polo. Nang malapit na siyang dalhin palayo, pinandilatan ni Flint si Vincent na niloko siya para sa kanyang sariling kapakanan. Matapos isagawa ang kahilingan ni Andrew, agad na sumugod si Vincent sa lalaki para kunin ang kanyang bayad. Ngunit pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag mula kay Polo na nasa kanyang apartment at hawak si October bilang hostage. Nang marinig ito, nagmadaling pumunta si Vincent sa kanyang apartment at walang nakitang tao doon maliban kay October na wala ng buhay na nakahiga sa kanyang kama. Ang galit na si Vincent ay bumalik kay Andrew at ibinalik ang bayad. Hinimok niya si Andrew na sabihin sa kanya kung saan dinala ng mga tiwaling Interpol agent si Flint. Samantala, sa isang lumang abandonadong pabrika, pinahirapan ni Godfrey at Shell si Flint para makakuha ng impormasyon tungkol sa perang ninakaw niya. Gayunpaman, sinabi ni Flint na naubos na niya ang lahat ng pera. Agad naman nila itong ikinagalit at naghanda na para patayin si Flint. Sa kabutihang palad, dumating si Vincent sa tamang oras at agad na pinaputukan si Godfrey at kanyang mga tauhan na pumatay sa kanilang lahat. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Vincent kay Flint para sa pag-set up sa kanya at sinabing tutulungan niya itong maghiganti kay Polo upang mabayaran ang kanyang mga kasalanan. Hindi ito pinansin ni Flint at pagkatapos ay pinatawad na si Vincent. Dahil alam niyang target din ni Polo si Anna, agad na tinawagan ni Flint si Mrs. Pavlesco at hiniling sa matanda na ilayo si Anna doon. Gayunpaman, nakarating na doon si Polo at ang kanyang mga tauhan at hindi sila nag-atubiling patayin ang kawawang matanda. Nang ma-realize ni Flint na pinatay na ni Polo si Mrs. Pavlesco, agad niyang inutusan si Vincent na magmadaling pumunta sa kanyang tirahan. Kinaumagahan, sa wakas ay nakarating na sila sa bahay ni Flint kung saan nagmatsyag muna ang dalawa at gumawa ng plano bago umatake. Hindi nagtagal, nakatanggap si Flint ng isang video call mula kay Polo na ipinapakitang hostage nila si Anna. Hinimok niya si Flint na isuko ang kanyang sarili sa loob ng 15 minuto at nagbantang papatayin si Anna kung hindi susundin ni Flint at Vincent ang kanyang mga utos. Nang marinig ito, wala na silang ibang choice kundi isuko ang kanilang mga sarili kay Polo at sa kanyang mga armadong tauhan. Nang makarating doon, inutusan ni Polo ang kanyang mga tauhan na patayin na sina Flint at Vincent. Gayunpaman, nabunyag na pareho silang gumawa ng isang strategy sa pamamagitan ng paggamit ng latest model ng laser rifle ni Bartok na maaaring kontrolin ng malayuan. Kinontrol ni Flint ang laser gun para patayin ang mga tauhan ni Polo, habang si Vincent naman ay pinabagsak ang iba pa. Matapos silang talunin lahat, pinagbantaan ni Flint si Polo gamit ang isang kutsilyo at inutos sa kanyang humingi ng tawad kay Anna bago siya pinatay. Pagkaraan ng ilang oras, pinatay ni Vincent si Daniel dahil siya ang nag-leak ng kanyang address kay Polo na naging sanhi ng pagkamatay ni October. Sa ibang lugar, si Flint, na inihanda ang kanyang sniper, ay kinumpleto na ang kanyang paghihiganti sa pamamagitan ng pagpatay kay Wilson. Sa huling eksena, nagsindi ng kandila si Vincent para gunitain ang pagkamatay ni October. Kahit na sandaling oras lang silang nagkasama, labis na nalungkot si Vincent sa kanyang pagkawala, sinisi ang kanyang sarili sa pagkamatay ng dalaga, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.